Patay sa sakal ang isang babaeng massage therapist sa Rojas City sa Capiz. Ang suspect dating kinakasama ng biktima. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Natagpo ang walang malay sa loob ng banyo ng isang inn sa Rojas City, Capiz. Ang 18 anyos na babaeng massage therapist. Pasado alauna na madaling araw nitong December 9. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Ayon sa pulisya, inireport ng cashier ng inn ang insidente sa kanila. Agad ni-review ang CCTV kung saan nakita na huling nakasama ng biktima ang 23 anyos niyang dating kinakasama. Nakita niya hindi nga nagalaying on the floor sa CR nga nasa gripo lapit. Alas 10:15 sang gagabihon, ini nagagawa ng suspect, nag-check-in ini sa isa ka room. 10:21, nagsulod ang lalaki sa iya room. 10:33, nag-arrive ang victim. Sa munang around 10:56, nagawa ang lalaki. Agad naglunsad ng follow-up operation ang mga pulis. Sa tulong ng Aviation Security Group, naaresto ng Rojas City Police ang suspect. Sa interogasyon ng mga pulis, inamin ng suspect na sinakal niya ang biktima. Plinano raw ng suspect ang pagpatay sa dating live-in partner. Gumamit raw ang suspect ng dummy account kaya nakontak ang biktima na magpapamasahe. Nagawa raw yon ng suspect dahil hindi niya matanggap na hiwalay na sila ng biktima. Umabot din sa 3 taon ang kanilang relasyon. Wala man sa ng jealousy, sir, kundi sa init deep-received bitterness ko or hate nga hindi niya mabaton ang magbulagay sila. According sa manager, nagsugid ang victim sa iya nga may threat ini nga sa iya kabuhi ang ini nga suspect. Ayon sa pulisya, uminom ng laso ng suspect matapos niyang gawin ang krimen. Kaya idiniretso siya sa ospital ng madakip at ngayon naka-hospital arrest. Isinailalim naman sa autopsy ang labi ng biktima. Susuriin sa resulta kung maliban sa sakal, nilason rin ng suspect ang biktima. May narecover kasing black powder sa crime scene. Ayon sa pulisya, desidido ang pamilya na magsampa ng reklamo laban sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hinangaan ang tapang ng isang babae sa Mandaue City sa Cebu nang iligtas niya ang kanyang mga alagang aso at bumaba habang nasusunog ang isang gusali. Bukod dito, 2 pang insidente ng sunog ang sumiklab sa lalawigan. Saksi si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nagngangalit na apoy at sinabayan ng makapal at maitim na usok ang bumalot sa gusaling ito pasado alas 7 kaninang umaga sa isang compound sa barangay Gizo, Mandaue, Cebu. Mabilis na lumaki ang apoy at isa sa mga naabutan ang isang empleyado at kamag-anak na may-ari na nasa ikatlong palapag ng gusali. Matapang niyang hinagis ang mga alagang aso para masalo ng mga nakaabang sa baba. Kasunod niyan ay sumampa siya sa balkonahe at naglambitin bago maabot ng kanyang paa ang nakaabang na hagdan at inalalayan ng bumbero. Na may kanang niabot nga mga air roof, nagdala sila og kuan kanang ladder bitaw nga bubo ra gud pud up to 2nd floor lang, so ni kupot lang ko sa railings and then sa drainage and then sa kisame before ko naka-reach sa first step sa ladder, then down na. Right after pud kay kanang while na nako sa ladder ni abot na sa tong kanang taga PFP, so ni-assist na sad sila. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog sa gusali kung saan may nakatambak na mga styro box at mga insulator. Tinatayang nasa 10 milyong piso ang halaga ng pinsala. Based sa mga initial nga investigation, sir, kuhan gid siya, sir, electrical faulty gid siya, sir. Ground floor. Sa Mandaue pa rin, binulabog din ang isa pang sunog ang barangay Subangdako. Partially damaged ang ikalawang palapag ng isang bahay. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Pasado alas 6 naman kagabi nang sumiklab ang sunog sa barangay Cogon, Pardo sa Cebu City. Pahirapan ang pag-apula dahil sa makitid na daan. Nakasumpay-sumpay tag-hose, no, around more than 20 ka-hose, no, gikan sa gawas nga bahin padung sa sulod nga portion sa nasunugan. So ingana ka hagipot. 80 bahay ang apektado. Karamihan sa mga residente wala nang naisalbang mga gamit. Magpasko me, manampiling sa Daplins Canal.
Wa naman may balay nga ulian. Halos 4 na milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala ng sunog. Isa ang problema sa linya ng kuryente sa tinitingnang sanhi ng sunog. Sa datos ng BFP, ilan sa pangunahing sanhi ng sunog, lalo na ngayong Kapaskuhan, ang short circuit o overloading at open flame gaya ng kitchen fires at sunog dahil sa mga paputok. Paalala ng BFP, gumamit ng LED Christmas lights na pasok sa Philippine Standard at may safety clearance. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sumalpok sa poste ang isang jeep sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Ayon sa pulisya, biyaheng Antipolo, masinag intersection ng jeep nang mawala ng preno. Hindi rin daw gumana ang emergency brake kaya naisipan umano ng driver na ibangga ito sa poste. Sugatan ang 13 sakay ng jeep, kabilang ang ilang menor de edad. At 8 sa mga pasahero ang desididong magsampa ng reklamo laban sa driver. Nakapiit ngayon ang driver sa Antipolo City Police Station at tumangging magpaunlak ng panaya. Bukod po kay Sara Diskaya, nasa kustudiya na rin ng NBI ang 8 opisyal ng DPWH na kinasuhan kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ang pasaporte naman ni dating Congressman Zaldico, kanselado na. Saksi si John Consulta. Pagpatak ng alas 5 ng hapon kanina, kanselado na ang pasaporte ng dating kongresistang si Zaldico. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ika-10 ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Unang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkansela sa pasaporte ni Co na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong malversation at graft kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol. Sinusubukan namin kunin ang panig ng abogado ni Co kaugnay sa anunsyo ng DFA. Pero sa isang ng unang pahayag, sinabi ni Attorney Roy Rondain na wala siyang impormasyon tungkol sa pagkakansela ng pasaporte ng kanyang kliyente. Kakatanggap lang daw ni Rondain ng kopya ng mosyong inihain ng Ombudsman sa 5th Division ng Sandigan Bayan para kansilahin ang passport ni Co. May 5 araw pa raw siya para kontrahin ito. Nauna lang sinabi ng DILG na pininiwalaang nasa Portugal si Co at mayroong Portuguese passport na nakuha ilang taon na nakakaraan. Nabanggit din ni Pangulong Marcos si Sara Diskaya na voluntaryong sumuko kahapon sa NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't nakikita po natin maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas ng magdamag si Diskaya na nahaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa Manoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Yung project na yan, tapos po yan. Actually, nakuha yan ng St. Timothy noong year 2022 pa. Opo. Okay, nagkaroon po ng construction agad. Ang problema po, nagkaroon ng mga pagbaha rin doon sa mga lugar na yon. Nasira, ni-repair, nasalanta na naman ng bagyo, nasira, ni-repair ulit. Last month, nakumpleto na po yan, sir. Opo. Nakumpleto na po yan base po sa mga dokumentong ibinigay ng mga public respondents coming from DPWH Davao Occidental. Git ng abogado ng mga Diskaya, ang pagsuko ni Sara sa NBI ay di nangangahulugang umaamin siya sa mga paratang. Sumuko po siya dahil alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang anumang legal na proseso patungkol dito. Ayon sa NBI, bukod kay Diskaya, kusa rin sumuko ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Nasa kustudiya sila ng NBI. Sumuko rin kahapon ang pamangkin ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Nakadetine naman sa Senado ang asawa ni Sara na si Curly Diskaya. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nakabinbin sa Pasay City RTC ang kanilang petisyon for certiorari para questionin ang kanyang pagkadetine sa Senado.
Sa DOJ, nag-aay ng counter affidavit si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa alegasyong nagbulsa umano siya ng milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Ang reklamo kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Tumangging magsalita sa media si Revilla. Pero ayon sa tagapagsalita ni Revilla, nagsumiti rin siya ng ebidensya para pabulaanan ang akusasyon. Nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Pagkaalis ni Revilla, dumating naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Matatandaang si Bernardo ang nagsabing personal siyang nagatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024 na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Bukod dito, nagatid din umano si Bernardo ng 250 million pesos sa bahay rin ni Revilla bago nagsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bernardo. Dati nang itinanggi ni Revilla ang mga bintang ni Bernardo. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Tinanggap na bilang state witness ang magkapatid na sina Julie at Elakim Patitongan kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa resolusyon ng DOJ, binasura naman ang reklamo laban kay Gretchen Barreto at 10 iba pa. Saksi si Chino Gaston. Halos 5 taon matapos unang maipaulat ang tungkol sa mga nawawalang sabongero, ito na raw ang pinakamalayong narating ng kaso. Welcome development para sa amin ito, lalo na sa mga kapamilya ng mga nawawalang mga sabongero. Sa matagal na panahon, ito na yung pinakamalayong narating ng kasong ito. Base sa resolusyong inilabas ng Department of Justice, nakitaan nila ng sapat na basihan para magsampa ng kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban kina Charlie Atong Ang at 21 iba pa. Naipakita raw sa sworn statement ng magkakapatid na patidongan na sina Julie, Elakim at Jose na sa pagitan ng Abril 2021 hanggang January 2022 dinukot ang mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna, Lipas City, Batangas, Manila Arena at San Pablo City sa Laguna. Binanggit din sa resolusyon ang ilang eyewitness accounts na pagtatapon umano sa mga katawan ng mga sabongero sa Taal Lake. Pero hindi kasama bilang ebidensya ang mga buto na nakuha sa lawa ng Taal. Ayon sa DOJ, magaling umanong magtago ng kanilang krimen ang mga sangkot. Ang reklamo naman laban sa aktres na si Gretchen Barreto at 10 pang miyembro ng tinatawag na Pitmaster Alpha Group, ibinasura ng DOJ Panel of Prosecutors. Base sa resolusyon, espekulasyon at wala raw sapat na ebidensya laban sa kanila. Dumalo lang daw sila sa pulong kung saan napagdesisyonan umanong parusahan ang mga sabongero para sa pandaraya. Batay na rin daw sa testimonya na magkakapatid na patidongan. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagpasalamat si Barreto sa mga sumuporta sa kanya. Kasabay ng muling pag-iit na walang katotohanan ang akusasyon laban sa kanya at wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Hindi rin kakasuhan sina retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na dating hepe ng National Capital Region Police Office at Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Dismiss na rin ang lahat na reklamo laban kina Julie at Elakim na natanggap na bilang state witness ng Witness Protection Program. Ayon sa abogado ni Ang, dismayado pero mahinahon na tinanggap ng negosyante ang resolusyon. Hindi raw patas ang resolusyon ng DOJ dahil may mga affidavit daw at mga ebidensya mula sa kanila na tila hindi raw naisama. Doon ho sa mga ebidensya namin, halimbawa, may 10 affidavit po na yung mga testigo namin na nakafile sa CIDG. Ngunit yun ho 10 affidavit na yun na hindi na naidulog sa DOJ at dito mismo sa resolution, hindi man lang nabanggit yung 10 affidavit na po ninyo. Nasa Pilipinas lang daw si Ang at maghahain sila ng motion for reconsideration. Hindi naman kasama sa kakasuhan ang mga anak at iba pang kaanak ni Ang
na nadawit din. Ayon sa Malacanang, naging mapanuri at maingat ang proseso ng pagbuo ng kaso alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos. Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Hindi madalian. Natutuwa raw ang pamilya ng mga nawawalang sabongero sa pag-usad ng kaso. Pero marami sa kanila ang naniniwalang nagsisimula pa lang ang laban. Ayon sa grupong Justice for Missing Sabongero Network na tumulong sa mga pamilya, hindi pa tapos ang laban hanggat wala pang hatol at hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot. Maasa kami na mabigyan ng pag-asa itong mga kapamilya ng mga biktima para sa ganun makita ng taong bayan na may pag-asa pa tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.